Hello po muli mga kabayan, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong. Samahan niyo po muli, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, saan masulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kabayan. Konting tiis lang po, talagang napakahirap po ng sitwasyon natin. Dinaranas mga tambay. Sa bagong Pilipinas, ganun po talaga. Pag nabubudol po at may nambubudol na mga politiko sa Pilipino, mga kababayan. Ito po pag-usapan po natin ito po yung napakagaling po sa kasaysayan po ng Pilipinas. Talagang lumabas po ang mga pulis na napakagaling po sa bagong Pilipinas. Talagang sila po ay sumasawsaw na rin yata sa politika mga tambay. Ibang klase. Ang pagkakaalam ko sa sa mga kapulisan ay hindi po sila sumasawsaw sa politika. Pero ngayon po mga tambay, iba na po ang ating mga kapulisan po sa bagong Pilipinas. Komento ko po mga tambay, komento na inyong lingkod. Nakakita na po kasi ako ngayon ng mga pulis na talagang nagkakaso na po. Nagkakaso na po sa dating Pangulong Duterte, pulis. Mga tambay, kinakasuhan na po ang mga sinasabi po na nagbibigay daw po ng hindi maganda sa kanya. Tapos ngayon naman po, noong mga nakarang taon, pati po ang mga pulis ay nagkaso rin po. Nagkaso rin po ang mga pulis ng National Capital Region. Nagkaso rin po mga pulis, kaya lang po na-dismiss po ng korte na basura po yung kinaso ng pulis sa Vice President. Ngayon naman po, ang CID chief po na si General Torre ay willing na rin po mga tambay na siya daw po ay tatayong witness mga tambay. Tatayo at talagang willing siyang mag-witness po sa impeachment daw po kung matutuloy ang impeachment ng Vice President. Ibang klase po ang kapulisan natin ha. Talagang hindi po sila sumasawsaw sa politika. Ang tanong ni Kamanong mga tambay, siya na po ba kaya ang susunod na PNP chief ng PNP? Siya na po kaya ang susunod na magiging PNP chief ng Pilipinas? Mga kabayan, dahil napakatindi po ng pulis na ito, mga tambay, si General Torre. Baka isang araw, si Kamanong na po ang imbestigahan nito, mga tambay. Dahil ano pa ang makukuha nating proteksyon sa mga pulis? Kung yung mismong dating Pangulong Duterte ay hindi na nila nirerespeto, dinidemanda pa ang Vice President, dinidemanda pa nila at gusto pa nilang tumayo ngayon para sa impeachment, mag-witness. Ano pa kung katulad lang po tayo na pangkaraniwan tao katulad ni Kamanong? Ano pa? Ano pa ang mangyayari sa atin? Kung yung mga dating yung mismong Vice President na, hindi na nirerespeto ang dating Pangulo, tayo pa ba rerespetohin ng mga pulis ngayon? Nagtatanong na po si Kamanong. Pakinggan po natin ang balita po mga kababayan at komentuhan po natin. Sa mga balitang pambansa, handa raw tumestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang hepe ng CIDG na si Police Major General Nicolas Torre. Ayon po sa dating Regional Director ng Davao Police, susunod siya sa DOJ kung sakaling ipatawag siya sa paglilitis kaugnay sa mga kaso ni VP Sara na iniimbestigahan ng CIDG at ng NBI. Matatandang si Torre ang naghain ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ng pahayag niya na patayin ang ilang senador. Dati na rin siyang binatiko si VP Sara dahil sa umano'y gross abuse of power sa kasagsagan po yan ng paghahain ng warrant kay Pastor Apollo Quiboloy noong siya pa ang Regional Director sa Davao City. Samantala, nagkasa naman ang Ibang klase mga tambay ha. Nakita niyo po, napakatapang po ng general mga tambay. Talagang wala po siyang sinasanto. Ang tanong po natin, paano po kaya kung hindi na po Pangulo at hindi na po DOJ Secretary? Si DOJ Secretary Remulla at hindi na rin po Pangulo ang Pangulong Marcos Jr. Paano kaya? Ang lahat po ay may hangganan mga tambay. Pagka sumobra ka sa ginagawa mo, lalong-lalo na, sobra-sobra na ang ginagamit mo, paghawak mo, pagpapatupad mo ng batas, ay marami ka ng nilalabag at sinasaklaw dito. Baka yan ay anihin mo pag hindi na powerful ang kinakapitan mo, mga tambay. At ang mahirap pa rito, mga kabayan, kung dumating ang panahon na yung mga kaso ay siya'y retirado na. Kung siya'y retirado na ang general, mga kabayan,
Ano kaya ang mangyayari sa general sa mga kasong kaharapin niya sa mga darating na panahon? Ang kinakasuhan niya po ay hindi po pangkaraniwang taong katulad ni Kamanong. Isa po, ang mga tao pong kinakasuhan niya ay mga dating presidente, vice president, iniimbestigahan niya dahil sa pamumulitika na hindi po sila sumasawsaw sa politika. Hindi po, never. Never po sumawsaw ang institusyon ng PNP sa politika, mga tambay. Kahit po ngayon sa bagong Pilipinas, hindi po sumasawsaw sa politika. Kaya nga po nagdidemanda eh. Nagdidemanda po, mga tambay. Ang tanong natin, puro pang basura lang naman. Nakita niyo po yung mga demanda noong una? Doong mga pulis ng CIDG rin po ang nagdemanda ron. Basura. Ngayon naman po, nag-iimbestiga pa rin po sila sa Vice President at handa pong humarap kung ipag-uutos po ng DOJ Secretary na siya'y humarap sa impeachment, mga tambay, kung matutuloy ang impeachment. Ang tanong natin, paano matutuloy ang impeachment? Wala ka na may impeach. Wala ka namang ground. Napakarami na nagpapatotoo. Kahit ang dating senador na si Pampilo Lacson ay sinasabi ang paghahawak ng confidential fund ay talagang may proseso yan. At ang nag-o-audit po niyan ay ang COA, hindi po ang Kongreso dahil confidential yan. Diba? Kaya dito po, mga tambay, nakita po natin talagang lagi pong laman ng mainstream media si General Torre, mga tambay. Bakit kaya? Yun din, ulitin ko po, siya na po ba ang susunod na PNP chief? Mga tambay, siya na po. Dahil alam naman po natin na magre-retiro na po ang PNP chief. Na-extend lang po. In-extend lang po ni Pangulong Marcos ang General Marbil. Dahil nga po dito po sa darating po yata na halalan. In-extend po ang kanyang pagiging PNP Chief General ng bansa. Ang tanong, siya na ba? Dahil napakalaman. Laman po siya lagi ng balita. At talagang nakikita po ng Pilipino kung paano po siya mag-handle at humawak po ng katungkulan, mga tambay. Nakita po, pangkaraniwan tao, dinimanda mo na katulad nung maisog na vlogger na sumusuporta sa pamilya Duterte, di ba, sa Vice President at kay dating Pangulong Duterte, ay kinasuhan niya na po ng libelous, pero pinuntahan niya pa yung bahay at nag-search po siya ron at hinalughog ang buong bahay ng vlogger at kinuha pa ang kanyang laptop at ang kanyang mga cellphone, mga tambay. Ibang klase, di ba? Talagang hindi ba panghaharas yun? At yung ginawa rin niya po sa kingdom ni Kibuloy, napakarami pong paglabag sa batas doon. Ayon na rin po mismo sa Vice President at sa dating Pangulong Duterte na mga abogado, dating piskal, dating abogado, dating presidente. Alam niya ang proseso ng batas. Pero pagdating po kay General Torre, wala po siyang sinusunod na proseso ng batas. Ang sinusunod lang po yata ni General Torre ay ang pagiging batas militar dahil siya po ay pulis. Ganun po ba? Nagtatanong lang po. May proseso po kasi ang batas. Yun din ang sinasabi ng Vice President. Kaya nga yung ginagawa pong impeachment ng Kongreso ay dinulog na po sa Supreme Court. Kasi po, may proseso rin po ang impeachment. Hindi po ito pwedeng instant. Kamukha ng ginawa ng Kongreso. Instant. Instant impeach agad. Instant. Sa loob lang ng isang araw, impeach na. Walang due process, mga tambay, ang ginawa po. Kaya nga po dinulog nila sa sa Supreme Court ang issue ng impeachment na ginawa ng Kongreso kasi wala sa tamang proseso. At syempre, may issue, money involved, 100 to 150 million ang bawat pirma ng mga tinatawag na kagalang-galang, kapitapitagang mambabatas ng bansa. Ibang klase, no? Tapos dito, sasawsaw na naman isang General Torre. Good luck na lang po sa inyo, sir. Pagpatuloy niyo po yan. Samantalahin niyo po habang nakaupo pa po ang Pangulong Marcos. Gawin niyo na po lahat. Dahil po hindi naman po matatapos ang panahon
Ang panahon po ay hindi matatapos. Ang matatapos po ay tayo at kayo. Tayo. Nakita nyo naman po. Ano po ang nangyayari ngayon? Nakita nyo po, si dating Pangulong Duterte tapos na ang administrasyon niya. Hindi na po siya Pangulo. Ano po ang ginawa sa pamumulitika? Di po ba 3 taon na po binabakbakan ang dating Pangulong Duterte? Kahit hirap na hirap sila, hanapan ito ng issue, lalo sa korupsyon, sa droga, sa pogo, at nahandyan pa ang war on drugs. Di ba? Nahandyan pa. Wala sila. Hirap na hirap sila. Kahit humingi na sila ng tulong sa ICC. Pero yung sinasabi ko nga po, hindi po nila tinantanan yung dating Pangulong Duterte sa issue para mapabagsak. Paano po, sir? Kung dumating ang panahon na ang nakaupo na po yung agila na sinasabing marami kayong paglabag sa batas at siya na po ang presidente, ang vice president, saan po kayo pupulutin, sir? Nagtatanong na po si Kamanong. Saan po kayo pupulutin? Kung yung dating Pangulong Duterte na walang mapatunayang nilabag at kasalanan, pinupolitika, paano po kayo? Mismo ang dating Pangulong Duterte at mismo ang Vice President Sara Duterte ay sinasabing napakarami yung nilabag na batas lalo sa proseso ng pagsaserve ng batas. General Torre, paano po yon? Kasama po si General Marbil. Sa tingin nyo, malulusutan nyo? Marami po kayong nilabag ayon po sa Vice President at kay dating Pangulong Duterte. Hindi po kayo katulad ng sitwasyon ni Vice President at ni dating Pangulong Duterte na walang nilabag, walang pagnanakaw. Di ba? Kaya kaya nilang lusutan lahat kasi wala naman silang involvement ng pagnanakaw at korupsyon. Tanim issue lang. Di ba? Tanim ebidensya lang. Di ba? Paano po yung sa inyo? Hindi po tanim. Hindi po kayo tinatamna ng issue at ebidensya. Napakarami pong ebidensya, lalo po doon sa kingdom ni Kibuloy. May namatay pa po ron, sir. At napakarami nyo pong hinukay doon ayon po sa mga miyembro po ni Kibuloy. Naghukay daw po kayo ron at naghahanap daw po kayo ng ginto. Kahit po pinatigil na po ng korte, tuloy pa rin po kayo sa pagsesearch. Di po ba? Pinatigil na po sila Inaawat na po sila ng korte. Kaya lang, hindi po yata ang nasunod ng korte. Ang nasunod po, yung katigasan at siyempre po, yung kapangyarihan ng isang general. Yata, mga kabayan. Kaya dito po sa general, good luck na lang po, sir. Meron pa pong mga panahon na sinasabi nyo. Baka akala nyo po, matagal pa ang panahon na mananatili po ang inyong kapangyarihan at ang kapangyarihan na inyong sinasandalan. May hangganan po yan, sir. May hangganan po yan. Kaya po, si Kamanong naman, hindi naman natatakot si Kamanong. Gusto ko halughugin yung bahay ko Kunin din yung aking laptop. Kunin din yung aking cellphone. Anytime. Wala namang problema kay Kamanong. Si Kamanong ay nagtatanong lang. At syempre po, doon po tayo sa tama. Kung ang susundin po natin ay proseso ng batas, doon tayo maniniwala kay Vice President at kay dating Pangulong Duterte na isang prosecutor, isang abogado, at napaagaling na presidente. At doon din tayo maniniwala sa napaagaling na Vice President at isa ring abogado. Bakit naman ako maniniwala doon sa isang pulis na marami daw nilabag na batas, na proseso ng batas? Good luck na lang po, mga kababayan. Good luck na lang tayo kay General Torre. Good luck na lang po tayo sa impeachment. Ipagpatuloy nyo po yan. Ipagpatuloy nyo po, sir. Sampahan nyo po na isang damukal na kaso ang dating Pangulong Duterte. At ganun din po ang Vice President. Ipagpatuloy nyo lahat ng klaseng investigasyon para mapabagsak nyo. Kung mapapabagsak nyo nga, malapit na po ang halalan, sir. Baka mabaliktad ang sitwasyon nyo. Bago po tayo magtapos, mga kabayan, i-good luck na lang natin si General Torres sa mga panahon na darating na panahon. Hindi po lahat ay nasa ibabaw po ang kanyang gulong. Ang gulong po ay umiikot. Napakabilis po ng pag-ikot. Lalo po ng mundo at ng panahon at oras. Di ba? Yan po, mga tambay. Ang ating pong PDP laban, ang Team Suka po natin, mga kabayan. Sila po ang kailangan po
lalo po sa mga investigasyon na hindi po naimbestigahan mga tambay. Lalo po na dapat maimbestigasyon o maimbestigahan ang ginagawa po ng mga PNP po sa 19 Congress o dito po sa panunungkulan po ni Pangulong Marcos mga tambay. At syempre po, para po maisabatas na po ang bitay para sa magnanakaw ng mga politiko. At syempre, maisabatas na rin po ang drug test para sa mga drug addict na mga pulis at mga politiko, mga drug addict. Kailangan po yan, maging batas na po yan, mga kababayan. Yan po, ang ating PDP Laban Senatorial, si Senator Bato, Senator Go, Congressman Attorney Marcoleta, at Attorney Lambino, at Apollo Kibuloy, Philip Salvador, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondok, at Attorney JB Hinlo, mga tambay. Ang ating PDP Laban, mga tambay. Kailangan po natin sila. At hindi na po natin kailangan ang gumagawa po ng mga blanco sa 19 Congress, mga blanco na biglang nagkakaroon ng himala, mga kabayan. Hindi po natin kailangan yan. Ibasura po natin yan. Lalo po yung mga nasa distrito natin na alam natin pumirma, wag na po natin iboto. Kung magpapamigay naman sila ng pera dahil napakarami pong pera, yata ang nakuha po nila sa atin, kunin po natin. Pera po natin yan. Tanggapin po natin lahat ng pera na ibibigay ng politiko. Kung sila po'y mamimili o magbibigay sa atin, tanggapin po natin. Pera po natin yan. Iboto natin yung tama. Yung tama po at hindi po magnanakaw ang kailangan ng ating bansa. Tama na po. Tama na po sila. Sobra na po yaman nila. Napakayaman na po nila, mga kabayan. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. Ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, good luck natin. Good luck po, sir. Panapanahon lang po yan, sir. General Torre. Good luck po sa inyo. Maraming salamat po. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.